Sir. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Si San Martin po, ang kanyang imahe ay nandito sa ating harapan, ay kakaiba. Bakit? Kasi hindi siya maputi, maitim. O mulato po ang tawag sa kanya. Siya ay pinanganak noong 1579 sa Lima, Peru. 2 taon bago dumating ang magiging nilang obispo at kalaunay magiging santo din ng Peru, si Santo Toribio de Mogrovejo. Ang kanyang ama ay isang Espanyol at ang kanyang ina naman ay isang napalayang alipin na taga Panama. Dahil sa kostumbre noong panahong iyon, si Martin ay isang illegitimate. At ang tawag sa kanya ay mulato dahil sa magkahalo yung lahi ng kanyang lahi niya. Dahil sa Espanyol ang kanyang tatay at native ang kanyang nanay. Kung sa atin dito sa Pilipinas, ang tawag ay mestizo. At kadalasan ang mga mestizo ay mapuputi, magaganda, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Pero sa kanila, kapag ganoon ang lahi ay hindi tinitingala, kundi mababa ang tingin ng mga tao sa kanya. Kaya sa simula pa lamang ay ganoon na ang sitwasyon ni San Martin. Mag-isang pinalaki ng kanilang ina si Ana, ang sina Martin at ang kanyang nakababatang kapatid dahil iniwan sila ng kanilang ama. Dahil dito ay mahirap ang naging buhay nila. Kaya naman sa murang edad, si Martin ay natutong magsumikap at isa sa kanyang natutunan ay ang manggupit. At nung panahon na yon, dahil sa paggugupit, ay bihasa siya sa gunting at labaha. Kaya parang kasama sa kanyang natutunan ay ang pagiging surgeon. Yung nang-uopera, nagpapagaling sa mga may sugat at may mga karamdaman. Pagnilayan po natin ang mga ibang sinabi noong kanyang canonization na ginawa ni Pope St. John the 23rd noong May 6, 1962. Ang sabi sa homily na iyon ni Pope St. John the 23rd, dahil sigurado si Martin na mas nararapat sa kanya ang matinding parusa sa kanyang mga pagkukulang at mga kasalanan. Kaya sa iba, kaya naman hindi niya pansin ang kasalanan ng iba at ang mga kakulangan ng ibang tao. Lagi siyang handang magpatawad sa mga mapang-api at mga nag-aalipusta at tumitingin ng mababa sa kanya. At sa mga kriminal, sa mga tao na mas mababa ang sitwasyon sa kanya, ay parang mas mataas ang kanyang tingin sa kanila. At hindi niya tinatantanan ang mga ibang makasalanan at ang mga kriminal hanggat hindi sila nagbabalik loob sa Diyos. Sa mga mahihirap naman, namimigay siya ng pagkain. Kaya naman, isa sa mga marka o features ng kanyang imahen ay meron siyang daladalang basket, lalagyan ng tinapay at namimigay ng tinapay. Sa mga miyembro ng St. Martin de Porres Guild po dito sa Manawag at sa ibang mga simbahan, isa sa kanilang mga ginagawa
tuwing araw ng novena ni San Martin, pagkatapos ng pagdadasal ay namimigay sila ng pandesal. Sa hindi lamang tinapay ang kanyang ipinamimigay, kundi pati na yung ibang basic necessities ng mga mahihirap, lalo na sa mga pobre at mga katulong sa mga sakahan, mga negro, mga alipin at mga patapon ng lipunan. Kaya naman ang tawag sa kanya ay Martin the Charitable o si Martin na mapagkawang gawa. Maraming mga maaari nating masabi tungkol sa buhay ni San Martin, lalong-lalo na yung mga gustong-gusto nating marinig na mga milagro na kanyang nagawa. Subalit katulad ng narinig natin kanina, ang nais natin na bigyan pagtuunan ng pansin ay ang kanyang devotion sa Eucharistia at ang kanyang pagmamahal sa ating mahal na ina. Mga kapatid, anong aral ang mapupulot natin dito sa buhay ni San Martin? Ito yung nais kong pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid. Dahil sa murang gulang pa lamang ay namuhay na si Martin sa hirap, kawalan at pag-aalis pusta. Imbes na ang mga ito ang siyang magtulak sa kanya sa kasamaan, ang mga ito ang siyang bumuo sa kanya na magkaroon ng mabuting kalooban, kababaan ng loob at kabanalan. Maaaring sa iba, ang hirap at mga kawalan sa buhay ang siyang magtulak sa kanila upang gumawa ng masama. Just as yung iba naman na mabuhay sa karangyaan at yung parang marami, sobra-sobra, ay hindi nagiging kontento. Mas lalo silang nagiging sakim at magnakaw pa. Dahil meron na nga sila pero hindi pa rin nakukontento. Mas marami pa rin ninanakaw. Ganun ho. Pero si San Martin, yung kanyang sitwasyon sa halip na maging masama o magpakasama, ay yun ang bumuo sa kanya upang maging banal at mabuti. Kaya naman, ang biyaya ng Diyos ay pinagkakaloob sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ni San Martin. Tingnan po natin ang ating sitwasyon, mababa man o mataas, mahirap man o marangya. Hari nawa, ang lahat ng mga ito ay magdulot sa atin ng kabanalan at pagiging malapit sa Diyos. San Martin de Porres, ipanalangin mo po kami.